pinakikilala ko po sa inyo, isang abogadong taga-bundok. Walang iba kundi si Jimmy Bundok. So tingnan nyo to okay So meron statement dito si Jimmy Bundok. Ako abogado pero yung mentality parang uncivilized din. So tingnan nyo to sabi dito ni Jimmy Bundok. Kunwari pa daw, kunwari, maging presidente si VP Sara. I really think that the Philippines will immediately become better. Puta din, magic. Budok pala tong hayop na to, Oo. Tingnan nyo, Ganyan to kakulto. Itong buha ka ng inang, itong GB Bundok na to. Tingnan nyo, parang si Cheryl, magkatabi pa sila, di ba? Si Cheryl, tsaka si Rochella, yan. Nandito sila ngayon sa birahan, pero kanina sa channel ko kanina, nung nag-live stream ako, wala sila doon. Di ba? Shoutout pa rin natin, di ba? Si Cheryl, si Ma'am Cheryl, hello po, tsaka kay Ma'am Rochella, di ba? Kayo, Pag naaalala ko yung pangalan ninyo, hinahanap po talaga kayo. Okay, so tingnan nyo mga kababayan, wait lang, teka lang lubunan ako. Okay. So yun nga mga, nahirapan ako, wait lang. Lubo kasi ako Alam nyo, mas mas nakakahiya naman po sa mga taga-bundok nating kababayan na ikumpara po natin sila kay Jimmy Bundok. Kasi mahirap to, di ba? Tingnan nyo board passer, abogado daw. Pero ganito yung ganito yung pag-iisip. Ang tanong ko nga dito anong meron kay Sara Duterte para paniwalaan ninyo na gaganda ang Pilipinas kung siya ay magiging presidente? No? In the first place, mga kababayan, hindi nga nakapag-practice ng law yan. Tingnan nyo kasi ito, nakita ko to Pupuntahan natin, real time to puntahan natin. Wait lang IBP yun, di ba? IBP. So, integrated. Wait lang Hindi, ano pala? Supreme Court pala, Supreme Court pala. Supreme Court lawyers list. Hanapin natin yung pangalan ni Sara Duterte. Lawyers list. So last name Carpio. First name Sara Duterte. Tingnan natin Tingnan natin. Nothing much. Parang mali ata. Sapa. Duterte. Sara Duterte. Yan. Yon, okay. Meron nga dito. Tingnan nyo pakita ko sa inyo. So sa listahan po ng mga sa listahan ng mga abogado, nandiyan si Sara. Yan, kita nyo ba? Okay, dapat lang makita nyo yan. So ito listahan to ng mga abogado. Ngayon na madali nang hanapin to ngayon kunwari meron kayong kaso. Kailangan nyo ng abogado para malaman nyo pong totoo yung abogado ninyo. Makita nyo na po siya online. So ngayon, si Sara Duterte, mga kababayan, ito siya po ay naging abogado May 12, 2006. Di ba? Ito nakalagay roll sign date. Tapos taga San Juan pala siya akala ko ba taga Davao yan? Taga San Juan pala yan. Sabi dito, taga San Juan pala si Sara so maraming pangalan, maraming bahay po yung mga Duterte. Kaya nga sinasabi nila, mga kababayan, na ang mga Duterte po simpleng tao lang. Kasi yung bahay lang is bungalow. Hindi po totoo yun. Dito pa lang kita nyo naman dito pa lang may sariling bahay si Sara di ba? So ngayon, tingnan nyo to So ano bang ibig sabihin dito? So tandaan nyo, May 12, 2006, diyan siya naging abogada. Tingnan nyo Tapos, punta tayo sa profile ni Sara Duterte. Actually, dali na mag-research ngayon, di ba? Sara Duterte Wiki. Sa Wiki tayo punta.
Wikipedia. 2006. Kailan siya naging mayor? Kailan siya pumasok sa politika? 2000. Kailan nga? Pumasok sa politika. Wait lang, nalakihan ko. Hindi ko mabasa eh. Vice President. Hanapin ko lang ha. Okay. Wait lang ha, hanapin ko yan. Ito pala, sa taas pala. Wait. 2060, 2010, 2007, Vice Mayor. O, di ba? O, 2007. O, ito malinaw, o. 2007. O. Naging Vice Mayor po si Sara Duterte, 2007. So, ano bang ibig kong sabihin dito, mga kababayan? Ito po, nagpapatunay po dito na hindi po nag-practice ng abogada si Sara Duterte. O, meron lang siyang title, nakapasa po siya sa bar. Hindi ko alam kung paano siya nakapasa, pero ibig sabihin nito, kung siya po ay naging lawyer noong 2006, tapos wala pang isang taon, naging vice mayor siya, ibig sabihin, hindi siya nag-practice. Kaya kung tingnan ninyo, di ba, kaya nga tanga-tanga minsan eh. O, ito ebidensya to, baka sabihin na naman ninyo, yung mga dides niya, ito kayo naninira ka lang. Sige, explain nyo nga sa akin. Makapag-practice ba yung isang abogada sa loob ng isang taon? Sige nga. Sabihin nyo nga sa akin. So, paano nyo explain yan? Wala pang 1 year. Naging abogada si Sara, wala pang 1 year. Mula nung nakapasa siya sa bar, tapos naging vice mayor kagad. Sabihin nyo nga sa akin kung nakapag-law, kung nakapag-practice siya ng law. Oh. Kaya tingnan nyo mga kababayan, di ba? Tingnan ninyo, sabi ni Sara, wala daw pong jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Tanga-tanga talaga to. Paano ka naging lawyer? Magbabasa ka na lang, di mo pa naintindihan. Kaya kung minsan kung makita nyo si Sara Duterte kung magsalita, parang wala sa hulog eh. Walang alam sa batas. Ingot-ingot. Tingnan mo ako naalala ito, kukwento ko lang sa inyo, no? Naalala ko bigla eh. Nung pumunta sila sa Iloilo, actually, nandiyan pa yung video eh. Oo. Nung pumunta sila sa Iloilo, unit team rally yun. Nag-speech si Sara, siya. Oh, yung mukha ni Sara eh. Ganun, giti-giti siyang ganyan eh. Ganun. Sabi niya, kayong mga kababayan ko, mahal ko kayo. Sa ganun siya. Kahit na hindi ako pinakamatalino sa mga kandidato, di ba? So, aminado siya na hindi siya matalino. Tatakbo-takbo kang vice presidente, tapos alam mong bobo ka. Di sinabi niya talaga yun. Sa Iloilo ako nun, nasa backstage ako, nanonood ako nun eh. Sabi ni Sara, sigurado ako na mamahalin ko kayo. Kahit hindi ako ang pinakamatalino sa lahat ng mga kandidato. Sabi niya ganun. Ako naman pinakamaganda. Malagyan na yan. So ngayon, ang ibig ko sabihin dito, paano natin masasabi na gaganda ang Pilipinas na parang magic kung si Sara Duterte po magiging presidente? Tingnan mo yung last na lang example to, no? Nung nag-speech si PBBM sa kanyang SONA, pinag-usapan ni PBBM sa SONA niya yung tungkol sa economy ng Pilipinas. No, yung itok-itok. Alam niya sabi ni Sara, itok a while. Na yung mga tao daw nagpalakpakan kasi hindi daw medyo naintindihan yung pinag-uusapan kasi daw numbers. Tanga ka pala eh. Ako nga naintindihan ko kaagad eh. Habang nag-speech si PBBM, naintindihan ko yung mga numbers. Nagumanda yung ekonomiya natin. Pero si Sara pala, hindi niya pala nag-gets kaagad. Tinisisi pa ni Sara Duterte yung mga crowd kung bakit hindi raw nagpalakpakan kaagad kasi hindi raw naintindihan. Parang baliktad data. Ikaw at hindi nakaintindi. Kaya di mo narinig yung palakpak. Di ba? Naalala niyo ba yon? Sabi ni Sara, itok a while. No? Para magpalakpakan ng mga tao kasi pinag-usapan dito numbers at tungkol sa ekonomiya.
Sabi niya ganun. Alam niyo naman, pag numbers pinag-usapan, medyo nahirapan ng mga Pilipino tindihin. Teka lang, ako nga, di nga ako abogado eh. Nung pinanood ko si PBBM, naintindihan ko eh. Tapos ikaw, itok-itok a while. Hindi. Tapos mga kababayan, tinan nyo. Paano ba magsalita si Sara? Sige, paano magsalita si Sara? Oh. Si Sara pa magsalita, parang bata eh. Oh. Di ba? Mga kababayan, ako po'y nahiya doon. Kasi minsan doon, andoon yung mga anti-Duterte doon. Tingnan nyo, hindi. Ito, seriously mga kababayan. Paano nasabi ni Jimmy Bundok na si Sara nga po magiging magaling na presidente? Tingnan nyo DepEd na nga lang yung hawakan niya. DepEd na lang yan. Hindi pa buong Pilipinas yan. DepEd na lang. Di ba? Bagsak po yung DepEd nung si Sara po yung naging secretary ng DepEd. Tingnan nyo imbes na siya mag-iisip kung paano pagagandahan yung education system, ang ginawa niya, nag-hire na lang siya ng mga tao para mag-isip para sa kanya. Hindi, wala sariling isip. Di ba? May mga supplier, may mga sponsors, may mga experts na hiner si Sara. Tingnan mo kung si Sara na lang sana nag-isip, wala na sana binabayarang mga experts, wala nang binabayarang sponsor sana. Nakatipid sana yung DepEd dito para po bayaran niyang gumawa ng matatag program na yan. No? Kung matalino lang sana si Sara. Wala, ingot eh. Tapos binayaran niya na nga yung mga taong gumawa ng matatag program, palpak pa. Butag DepEd yan, hindi niya naayos. Buong Pilipinas pa kaya? Come on naman, Jimmy Bundok. Itong bundok na to, sarap na sungal-ngalin ng mukha nito. Pero by the way, ganyan po talaga, pag bulok po talaga yung pag utak Duterte po talaga. Alam ko naman na yan si Bundok na yan, matalino naman yan, hindi naman makakapasa ng bar yan kung bobo yan. Pero pag usapin pong Sara Duterte, tsaka usapin Duterte, bobo po yung mga yan. Diba po immediately become better? Ano yan, magic? Magic yan? Alam niyo ba kung bakit panatiko yan si Jimmy Bundok? No, ng mga Duterte. Appointee ni Digong kasi yan sa PAGCOR. PAGCOR, di ba? Tama, sa PAGCOR. Kaya ganyan niya na lang ganyan niya na lang talaga suportahan yung mga Duterte na yan. Kahit tatanga-tanga si Sara, luloko niya na lang yung sarili niya. Matutusin, matalino ka pa kay Sara eh. Ganyan talaga pagtatakdo tayo. Totoo yan, di ba? Oh. Kaya so kayo po, ano masabi nyo nga dito sa statement nga po ni Bundok? Ano ba? Mamumundok na lang ba tayo?